namatay ang nasabing mayor. Maging ang dalawang mayor na sumunod sa kanya ay namatay din. Ang pang-apat, dahil sa mga usap-usapan sa baryo na mali ang hawak na sandata ni Lapu-Lapu, kaagad naman itong pinapalitan ng bagong mayor ng kampilan. At ayon sa kanila, hindi ito namatay. Ito ang may record na pinakamatagal na mayor sa kanilang lugar. Ano sa palagay niyo mga kanuno? Parang na-insulto siguro si Lapu-Lapu dahil gusto niya yung bigay na kampilan ang hawak niya. Ayon naman sa namamahala ng mga artifacts sa Museo Sugbo, tungkol sa pagkamatay ni Lapu-Lapu ay napakahirap alamin. Dahil nung dumating daw si Legazpi sa ating bansa, wala namang order si King Philip II na hanapin at ipapatay ang pamilya ni Lapu-Lapu. Knowing na gano'n ng mga Espanyol, di ba? Gaganti at gaganti sila. So, anong nangyari kay Lapu-Lapu? Ayon din sa mga historian, napakalabo na daw makahanap pa ng ibang ebidensya patungkol sa una nating bayani. Kasi daw modern na tayo ngayon. At kung ano-ano nang nangyari, malamang naibenta na ang karamihan doon. So paano na lang ang kasaysayan natin yan? Paano na lang natin maipapaliwanag ang ating nakaraan kung ang lahat ng impormasyon ay nawawala? Ang gulo, di ba, mga kanuno? Pues, ganun talaga. Welcome to history. Miski ako nahirapan akong maghanap ng mga impormasyon. At yan lang ang lahat ng nakuha ko. Okay. Mga kanuno, ang opinion ko dito, grabe. Maging ako kinilabutan at nainis sa mga nalaman ko. Para sa akin, history repeat itself. Nung panahon nila Andres at Aguinaldo, dito si Humabon ang nagsulsol laban sa mga kapwa Filipino. Kaya Aguinaldo, yung mga advisors niya naman ang nag-udyok sa kanya para ipapatay si Andres Bonifacio. Kahit naman hanggang ngayon, di ba? Ganun pa rin. Kahit nung panahon ni General Luna, ganun din. Para sa akin, maintindihan ko kung bakit wala nang masyadong impormasyon patungkol kay Lapu-Lapu. Gawa ng napakatagal na nun. At naniniwala din ako na meron siyang agimat. Napakalabo talaga niyang manalo sa mga Espanyol kung wala siyang karga. Kaya naman, masasabi ko na ang suot ni Lapu-Lapu at ang hawak niyang kampilan ang pinakamalakas na anting-anting sa lahat. Dagdag pa, alalahanin niyo mga kanuno, meron siyang basbas na mga babaylan bago siya tumungo ng laban. Isa pa, dagdag ko ulit, tanggap ko din na hindi na talaga makikita yung bangkay at gamit ni Lapu-Lapu. Ang hindi ko lang matanggap yung kay Andres. Medyo advance na tayo nun Marunong na tayong mag-alaga ng kasaysayan. Pero bakit hindi pa din naalagaan yung mga ganong impormasyon? Pero ganon naman talaga Kapag lalaban ka, hindi ka papaboran ng mga mananakop. Pilit kang ipapalimot sa kasaysayan. Pero kung hindi ka gagamit ng dahas, makikinig ka sa kanila, makikipag-areglo ka, bubuhayin nila ang kasaysayan mo. Triple meaning yung sinabi ko mga kanuno. Check nyong maigi kung anong ibig sabihin ko dyan. Yun lamang mga kanuno. Hanggang sa muli. Baka ang isunod kong content ay yung iba't ibang uri ng agimat. Or magpapaboto ko ulit. Kayo nang bahala kung anong gusto nyo. Yun lamang mga kanuno. Bye!